Yan na to. Lately, sobra 2 ka bulan. Tulong na. Tulong na yung kwenta rin. Tulong ka bulan sa pananakong kadawat ang payout. Masalamat ni kay Region 12 kung 11 ata sabay mi first box. Nagdawat ano namang payout pero kana manggod nga programa makatabang gyud dako na. So dili na namo ma-enjoy tungod kay na overtake ka na sa mga gustuhunon po ba? So wala na, nahurot na ang payout. Katulang ko, thank you. Yes, update of the phase 4 natin. Nag-chat na lang tayo sa meron lang siguro 4 na lang operative ang hindi pa napirma sa communication. They have received a payout already. Yung phase 5 natin, nasa pipeline na yun. And yung problema natin with one MGO doon, particularly Titapawan, is nauna na sila pumirma ngayon. Wala pa yung phase 5, may pirma na sila. With the approval na Batik naman. election. Meron lang pagkakamali doon. Okay, napitalikan natin. Kasi ang naisulat doon is yung galing ang funds sa ngayong taon. Should be 2025. 2024. Ang naisulat kasi is 2023. Then, naibalik na rin. Corrected niya. Then, kung ako lang ay pwede na rin yan. Pero planuhin lang natin. We have a good plan. And advice lang, yung plan na yan is huwag yung ikalat. Maganda yun kung ikalat nyo para sa inyo. Pero hindi maganda sa co-op. Yung gamitin niyan kung di future ng co-op yun. Okay. Kasi kung ikalat niyo yan, lahat naman yan delete na yun. Walang mapagamit lang yan. So, ayusin yung planuhin na co-op yan. Then ano kayong first and yung weekly payout tulad ng dati, we suggest that na gano'n lang. Maybe they are expecting itong phase 5 na payout to be weekly. Kasi mahirap yung matapos mo na ang program bago ang payout. Matapos na ang program, 3 months yung payout. Pero hindi sa atin yun, hindi sa atin, sa DPP. Good afternoon. In addition sa ipangutanan ni Sir Robert with regards to PTMP law, may baon na namong tanan nga as early as last year, nag-sit down si Congresswoman Dindi kang among Executive Director Attorney Pei, si Board Member Riza, o si Board Member Laines sa Manila. I was witness to that. Unya, ang hisgutan lagi is dapat mabalaod ang modernization. As early as last year, sir, na-discussan na yan sa pagkakaroon, naibawan po na mula ni Padua nga gina-prepare na sa LTFRB ang possibly draft bill which will be introducing kaya mga po ito i-suggest ni Congresswoman Dindi nga magtinabangay, no? Siyempre ang LTFRB ang mas nakabalo sa programa, so dapat manikamot po si LTFRB to create a draft bill kaya tama, to put permanency and sustainability to the program, there should be a law that would support it. So lipay ko kay karon ginahinaya ang sugod bisan sa kanagang problema bisan pa kibaw mabot kita sorry mabot ang itlog sa mong liog pag ipatawag ni Congress kay sige ni kung ano dito gisahon hasta paitan onya kumabalaod sige na amo ang trabaho no. So hopefully with the support of the Committee on Transport wherein Congresswoman Dindi is one of the vice chairperson, mapasar na kining malahon kay mao gini ang pinakadako na legasiya na ikabili na to sa transportation sector. Thank you. Yes. Pwede tayong tumayo lang. Exercise na rin. Tugnaw kayo. Masyado lang with humility. Hindi lang kasi in-announce ni Congresswoman yung ibibigay sa atin. Ngayon pa lang, magpasalamat na tayo, bigyan natin ng masigabong. Alam ko, ano gagawin natin, Arby? Hindi ko na ako tumayo. Baka sabihin mo, sumayaw tayo. Naku, delikado ako dyan. Hindi ako marunong. So, thank you. RD, una nung sinabi, upo na tayo, no? Sir, pwede ba akong magpatulong na ipatawag ang atong transport group so para ma-meet na ko sila?
Eh, ko diya na lang sa imong opisina. Diyan na sa opisina mo. Sabi niya, ang liit, pakisabi kayo kung ang liit ng opisina ng LTFRB dito sa... And then I remember, last budget hearing, nag-request to sa akin. Sabi niya, ma'am, baka naman pwede mo kaming bigyan. Si Don Llanos na lang parating may project eh. No? Wala daw siya. Eh kasi si Don, nung tama ngayon, when he was in Zamboanga, so nabigyan ko siya ng 20 million na LTFRB building. And then ngayong taon, naghingi siya ng 20 million na building sa LTFRB compound para sa multipurpose building nila. Sabi ko, naalala ko, nakalimut ko nga si RD Padua na day gi-request ako na pwede ba daw, hatagan po na ako siya o building because garenta lang ang LTFRB. Ang una kong tanong kay RD that time, may lupa ka na ba? Kasi mahirap magbigay ng building na wala tayong lupa. Diba? So, ingon siya, ma'am, may lupa na po kami. So, RD, as I promised, I will give you a 30 million LTFRB. And this will be implemented next year. This will be for the 2025. Para pag patawag tayo ng meeting at gusto nating i-meet ating mga co-ops, eh may venue ka na doon mismo, sir. Sabihin mo siya daw kung bayad sa Region 11 ba? Okay naman. Thank you very much, ma'am. Thank you. Hindi lang lote yun sa amin, ma'am. Ranso. Ranso laki. Yes, ma'am. Ang laki ranso talaga. Di usugot ang taga-region ng Thank you. Good afternoon. I am Neil Argon from Mintransco. So, in regards to LGU Kinupawan, kung una sa mga service contracting, wala din sila nakasabot sa LTFRB kanang program. So, nagpasalamat yun kay Sir Padua. The last time we meet with the LGU Kinupawan, so naka-understand na ang sangguniang bayan. Dili mag-interfere kaning programa with the TODA. So, di pasabot ko. So, pasalamat yun sa ima, sir, na katong last meeting at update lang. Another one, sir, last na ko na yung kabangin yun with LPTRP, North Cotabato, para mahuman na yun nato. For how many years, wala yun LPTRP ang North Cotabato. So, last Monday, nag-meet up man ang LTFRB, LTO, and Mintransco, Matransco. So, we will help LPTRP sa North Cotabato na mabuhat na yun nato. So, tabangin yun, sir, para naanak tayo. LPTRP sa North Cotabato. North Cotabato is a quality mistake. Okay? On our evaluation na lang yan. Na-postpone lang yung last time natin na pakipag-coordinate kami and for the final Itong hospitality nga coverage ang damper. Kami man ko taga First District of North Cotabato. Kung niingaw ganyan sa ganyan, mapilalaw Kidapawan. Kami naman ko taga Bitsaya, Pigawayan, layo-kayo ang hospital namo. So, kapayo kami o kapagkay ko kung asa dapit sa First District of North Cotabato nga pwede napitan namo ang damper. O ikadua, kung pwede kami nagpangayo isa ka mong atin, kay pwede nita na ba mong terminal sa Bitsayap. Isa na ito buong ko pwede. Katunaman mo isa ka buong dito, pero kulang pag yun kay nagagawin unit taga-parking. Mara na kung pwede. Salamat. Hanap yung mga yun. Ay, sir, maayong mahapon sa inyo. Ilongga man ko, kaya bago ko man mag-Ilongga, kaya kung mama Ilonggo, taga Dumangas, Ilonggo. May aratang hospital para sa ensaya. So, pwede mo mag-dual dito. Or i-coordinate mo sa opisina ko at ma-refer nato dito sa COHESCO. But kung ang imong concern is proximity or pinakaduol sa inyo, may arata sa COHESCO para sa ensaya. Existing. Welcome. Hello na. Good afternoon po, this woman. Yes, good And of course, our very kind, active na RD. At lahat kayo po na ating president sa ng hapon. My concern is I'm very happy that throughout the Philippines, with the first who got the 100% consolidation, and of course, your doon sa Davao Oriental. Now, ngayon, ako pala si Minda Eugenio, chairman of the Algetscom. Now, we just the recipient of 20 units of Hino coming from the land bank of the Philippines. Okay, now,
our road is road along the National Highway. I have two roads, Road 2 and Road 8. Now, ang aking concern is, because the local government is passive on itong mga kolorong tricycles. Our competitors are kolorong tricycles. And also these tricycles passing the national highways. Alam natin na hindi talaga sila dyan pwede. Okay. And I would like to ask your kind, yung consideration, hindi lang yung inyong sinatawag natin concern sa mga LG, sa mga DILG, no? Na may ipit din tayo itong mga illegal passers on the national highway. Because the LGU cannot control, lalo na itong mga politicians. Kaya this is what we are asking. Kaya hindi kami makabayad ng aming amortization. Imagine, we will be paying 58 million pesos. Paano tayo makabayad kung hindi natin linisin ang ating national highway? Alam mo ba, Congresswoman, I had how many times, 3 times ako sumulat sa Gio, 3 times. And I was even advised by the chair ng public safety officer, Mama, sulat ka doon at maghintay ka ng tatawagin to defend. But never have it happened. So wala kami mapuntahan, and it's God's grace nandito ka. I hope you can intervene na once, lalo na kami na we are consolidated, para makabayad kami ng aming amortization sa 58 million pesos na aming inutang. Hindi talaga kami makautang kung hindi kami tulungan ng ating LGU. Linisin talaga ang national highways. Sir, alam mo, for your information, ma'am, kasi ang aming office along the national highway, sa 10 madumadaan ng mga tricycles, isa lang ang yellow plate. Ibig sabihin, lahat ang talagang they are kolorong talaga, ma'am. So, I think this is the right forum na palabas namin ang aming sentimento para makabayad kami sa aming amortization po. Tama. Thank you. Thank you, ma'am. Obviously, this is concern of the LG. Kaya kung may magtako nga kung this is national, din sa national, pwede lang sa ay, ramang pangkuhan, address this issue, ma'am. Yes. I will also send you a copy, ma'am, of the letters that I will be sending to both offices. Wow, thank you very much, ma'am. Mabuhay ka talaga, ma'am. Action agad. Oo, ma'am. Bata pa tayo dapat action agad. Diba? OTR for the activation of anti-colorado drive Yapi ka naman, tricycle mo? and DILG for your concerns to implement the memorandums against colorado. Wala, So, can we request for last one? Last one na lang ta because, sorry, naapa ko yung engagement after this. Pasensya na kayo mo. So, sir, ikaw ang last one, sir. Isa po tayo sa meeting namin sa transport. Hanggang dito na lang, hanggang sa sunod na next video. Hanggang sa muli. Paalam!